Hello, mabuhay everyone! Welcome to another show of Storya Mo. Today we have a special episode wherein we invited someone. Hindi lang siya basta someone, and kasi mahal yung TF natin para sa kanya. But let's welcome Brother Dondi! Hello everyone! Ayun, so Brother Dondi, kamusta naman yung araw mo? Hindi ka ba na-traffic papuntang Bulacan? Alam ko, labas ka po ng bansa, di ba? Umabot pala sa inyo yung post na yun. Anyway, no joke ko lang yun kasi nung time na yun ay nasa bahay lang. Pero sobrang grateful kami, lalo na yung mga netizens ngayon kasi may special guest kami. Hindi nyo kaya. Pero ayun, ready na po ba kayo? Kasi ready na po kami sa aming mga questions at gusto po namin makilala kayo. Sino ba si Brother Dondi? At paano yung life nyo na bago dahil sa gospel ni Jesus Christ? Ready na po. Brother Dondi, ano po yung life nyo before po kayo naging member ng church? Third year college ako noon, sobrang dami ko. And every time na nahihirapan ako, fervent yung prayer ko na ayusin mo ng buhay ko. Magsiserve ako sa iyo. Pero ang galing po kasi when we really pray and then wait, bibigay talaga ni Heavenly Father yung blessings na para sa atin. No matter gano'ng katagal tayo mag-wait dun sa mga blessings na yun, alam natin darating siya. Kasi Heavenly Father knows everything. Pero na may nagsabi po sa amin dito kasi may bumulong po sa amin eh. Sabi mo sa mga team namin dyan. Sabi po nila na before nyo pa daw po ma-meet yung missionaries, alam nyo na daw po yung articles of faith. Paano po nangyari yan? Bale, nung nasa third year college ko kasi noon, pauwi ako ng apartment, nakapulot ako ng gano'n. Articles of faith? Tapos pinost ko yun sa wall ko sa apartment. Medyo mahirap yung buhay, mga problema. Binabasa ko siya at nagugustuhan ko talaga. Iba talaga yung power ng articles of faith po, no? Kasi mas na-define talaga ano yung pinapaniwalaan natin as Latter-day Saints. Next question po, paano nyo po nakilala yung missionaries? So, nakasarado yung pintuan. Kumatok sila. Pagbukas ko, mga missionary. Akala ko na nagtitinda lang sila nung mga gamot. Nakita ko sa badge nila na mayroong Jesus Christ. Alam ko na religion na yun. Ayun po, no? May pangatlong question po kami. Feeling ko po may excite po kayo. Kailan po kayo nabinyagan? Ano yung feeling nyo nung nabinyagan po kayo? Sobrang saya ko nun, pero hindi kasi alam ng mga magulang ko na nagpabinyag ako. Kaya may halo din na kaba kung baka malaman nila na nagpabinyag ako. Pero sobrang saya. Feeling ko na wash out talaga lahat ng kasalanan ko. Na-renewed yung buhay ko. Follow-up question po, no? Kasi after nyo po mabinyagan, ano na po nangyari? Ano na po nangyari sa path nyo after that? Nag-work po ba kayo? Or... Nag-try ako na mag-apply sa... Kasi nung nabinyagan ako, nagpa-practicum na ako. Ibig sabihin, isang semester na lang, graduate na ako. So after noon, sabi ng branch president, 1 year pa naman bago mag-mission. Kasi gusto ko rin talaga mag-mission. Kasi after ko ng binyag, nag-attend na ako ng institute. And naramdaman ko doon na kailangan mag-mission. Pero ang worry ko kasi, yung tatay ko, may sakit na noon. Nay, mission na muna po ako. Mission? Anong gagawin mo sa mission? May sakit na nga yung tatay mo, tumulong ko muna. Gusto ko kasi talaga mag-mission. Anong gagawin mo doon? Tumulong mo muna sa pamilya natin. Gusto ko kasi talaga eh. Sige, magtrabaho ka muna ng 2 taon pa, kaya ready ka mag-mission. Sige po. So nag-apply ako, pinilit ko mag-apply. Pero hindi ako nakuha doon sa in-applyan. So talagang siguro pinigilan din talaga ako na mag-apply kasi kung matuloy ako doon,
Yung 2 years na pangako ko sa nanay ko, na sabi niya, kahit 2 years lang magtrabaho ka, saka ka na mag-mission. Siguro kung natuloy ako doon, magtutuloy-tuloy din yun na hindi talaga ako makakapag-mission. As you serve with all your heart, might, mind, and strength, the Lord will lead you to those who will hear His message. You are assigned to labor in the Philippines Angeles Mission. A disciple of Christ, I will never leave Him. He is the truth and the life. Ito po ang pinakahihintay na question ng marami po sa atin. Lalo na po ako. Gusto po namin malaman, paano niyo po na-meet si Ate Bel? Sa NTC kami nag-met bilang mga teachers. Ako yung nauna sa kanila, mga 6 months. Tapos dumating sila. Kinaibigan ko sila kasi 3 silang magkakaibigan. Isa doon yung kaibigan niya si Michelle, asawa niya Bishop. Lagi ako nagsiserve sa kanila. Taga-igib, taga-linis ng apartment, yun. Wow, all around pala si Brother Don. Pag aalis nila, bukas lang yung bahay, lilinisan ko. Hugasan ko kasi mga makalat yan. Joke lang yun. Yung na-feel nyo nung na-meet nyo si Ate Bel, na-feel nyo ba na, ay, siya na yun. Ito na yun, guys. Actually, crush ko yun si Bel kasi nagaganda na ako sa kanila. Ate Bel. Nag-workout kami ni Bel kasi parehas kami ng goal sa buhay. Gusto na rin. Both sides willing talaga to work on the same goal. Ayun po, no, i-welcome po natin si Ate Bel. Pwede po kayo magpakilala po sa ating mga netizens. Hello everyone! Ako si Bel. So, ako yung asawa ni Don B at nanay nitong cutie-cutie. Pang-apat namin to. Oo, pang-apat na namin siya. Opo, at ngayon, in-invite natin si Ate Bel para ikwento yung experience nila sa temple. So, ano po yung feeling na makasal po kayo sa loob ng temple? Ano po yung feeling nyo nung araw na yun na kinasal po kayo? Well, actually, that was July 2nd, 2013. I remember yung council sa amin ng state president namin. During our interview, sabi niya sa amin na on the day of your wedding, sabi niya, you focus more on the ordinance. More than anything. Sabi niya, kahit anong mangyari sa araw na yan, you stay focused and happy on the ordinance na gagawin. Sobrang astig po, no? Iba talaga yung nagagawa ng blessings ng ma-sealed ka sa temple with your family. Kasi malalaman mo yung katotohanan na your family will be with you. Hindi lang sa life na to, pati sa life na parating. Ano po yung mapapayo niyo po dun sa mga YSAs po ngayon na nagpe-prepare na for marriage? Ano po yung mga engaged na and yung mga naghahanap pa ng mapapangasawa niya? Ano po yung masasabi niyo po sa amin to prepare for them? Katulad ng sinabi sa amin ng state president namin, nasa mission siya ngayon. Sabi niya na huwag na mag-focus sa mga handa-handa o sa mga bisita. Sabi niya, pag nandun kayo sa loob ng temple, unawain yung mabuti yung ordinance na yung ipopronounce ng magsisil sa inyo. Kasi kapag naintindihan nyo yun, lahat ng mga pagsubok na madadaanan nyo throughout your marriage ay malalampasan ninyo. Kaya yun, naubo na. Pero yun, siguro, yun ang nakatulong sa akin. Siguro sa akin, it is important to know first yung purpose mo, why do you want to get married in a temple. Sa amin siguro, before nangyari yung araw ng wedding namin, we really sat down and pinag-usapan talaga namin ano ba yung goal namin as husband and wife and the family na bubuhin namin. Kasi doon parang yun yung titingnan mo eh. The very moment that you said, I do, sa harap ng altar ng temple, that's the beginning of where do you want to start. So sa amin, we both decided to work for the Lord. So yan talaga yung namin, yung goal namin is to be of service sa Panginoon. And until now, masaya kami na na-fulfill namin yan kahit maraming mga pinagdaanan yung hirap. All is part of it that will make you strong and happy. Wow, amazing.
Kasi po, ang dami po kasing YSS ngayon, nasasabi nila na, ay, wag na mag-ano, pakas na sa temple, second coming naman na. But hey guys, this is the living proof, you need it. And katulad ng mga nasabi nila, yung mga blessings that comes from marrying in the temple. Hindi lang talaga tayo mabibless, but the family and the children that will have. In short, yung posterity na magkakaroon tayo. And sobrang grateful po kami sa time na binigay niyo po sa amin, na makausap po namin kayo. May share niyo po sa amin yung experience yun. Ganon din yung blessings na binigay sa inyo ng Diyos. Yung blessing mismo na ma-experience yung life and be able to learn all these things. Sobrang grateful po kami sa example po ninyo. Yeah, so this has been your host, Aisha, and the Alcivor family. And we look forward sa susunod na episode na magkakaroon tayo. And hopefully, you'll still be here with us. Bye-bye! Look unto Christ. He will heal your soul and bring you back to life. I know all the pieces will make up the picture, line upon line. All things come in your time. Follow your guide. I trust in your light. I got